Ang Diyos? Narito ba siya ngayon? Kung gano'n, palakpakan ng malakas ng malakas. Tawarin mo na doon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Purihin siya magyaman! Purihin ang Panginoong Jesucristo! Purihin ang banal na Espiritu Santo! Purihin, purihin, purihin. God is good! All the time! Set my spirit free! Yahweh Shaddai, Yahweh Shaddai! set my spirit free. Maraming palakpak! Maraming grasya! Lord Jesus, I trust in you. I trust in you. I trust in you, Lord Jesus. Lord Jesus. Amen! Palakpakan ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Ngayon naman, labas na po natin ang ating mga ngiti. Bakit natin kailangan ngumiti? Sapagkat tatanggapin natin si Jesus, ang salita ng Diyos. Sinabi ng ating Panginoon, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kayo ba ito pa ni Jesus? Kung ganon, makinig, makinig, makinig ang may kalugtinig. Amen? Palakpakan ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Amen? Ngayon naman, dadako na tayo sa ating pagsasalu-saluhan, mabuting balita ng ating Panginoon mula sa aklat ni San Juan, Kabanatang 3, talatang 22 hanggang 30. Ayan. Sabi nga, ano ang pamagat? Higit na dakila si Jesus kaysa kay Juan. Ayan. No? Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa Judea, sa lupain ng Judea, at doon nanatili siya ng sandaling panahon at siya ay nagbautismo. Si Juan naman, nagbautismo siya sa Edom, sa ilog ng Salem. Kapwa sila nagbabautismo. Kaya yung mga alagad ni Juan, no? Nakipagtalo sila sa mga Hudyo. Dahil sa paano ang paglilinis. Ano ba yung paglilinis? Yung pagbautismo. Paglilinis ang tawag ko sa pagbautismo. Sa tubig. Nalulubog ka sa tubig. Nakakababautismuhan. No? Ikaw ay magsisi at talikdan ang iyong mga kasalanan. Babautismuhan ka. Kaya naguguluhan sila. No? Parang tingin nila, pantay. No? Nagbabautismo si Juan. Nagbabautismo din si Jesus. No? Pareho sila ng ginagawa. Pero tinanong nila si Juan. Sinabi nila, yung taong pinatotohanan mo sa ilog ng Jordan, nagbabautismo. Sumagot si Juan. Sabi niya, ang pagbabautismo ay bigay ng Diyos. Walang hindi ipagkakaloob ang Diyos kung hindi ka karapat-dapat. Amen? Kaya nga, si Juan na rin ang nagsabi. Di ba sinabi ko sa inyo na ako'y sugo, hindi ako ang Kristo, sapagkat ang kasunod ko, yon ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo. Kaya nga, ipinaliwanag ni Juan na siya'y sugo, siya yung nagpatag ng
daraanan ng ating Panginoon. Si Jesus ang Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ipinaliwanag ni Juan sa mga tao na hindi siya ang Kristo. Kapagkat akala nila dahil si Juan ay propeta, akala nila siya na ang Kristo. Ngunit sinasabi ni Juan at pinatotohanan niya na si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Sinabi ni Juan, sa pasimula, hindi niya kilala si Jesus. No? Pero nang ito ay magpabautismo sa kanya, nakita niya bumukas ang langit at bumaba ang Espiritu Santo sa anyo, kalapati at dumapo kay Jesus. Na alaala ni Juan ang sinabi sa kanya ng nagsugo sa kanya sa pagbabautismo sa tubig na ang banal na Espiritu ay bababa doon sa tao at ito ay magtatagal sa kanya. Kaya nang makita niya na yung kalapati ay bumaba kay Jesus, natiyak niya na si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? Sinabi niya siya ang tinutukoy ko na darating kasunod ko. Wala akong, hindi ako karapat-dapat mag-alis ng kanyang panyapak. Siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo. Amen? Bagamat si Jesus ay nagbabautismo sa tubig, pero siya rin ang magbabautismo sa Espiritu Santo. Kailan ba dumating ang Espiritu Santo sa atin? Nang ito ay bumaba sa mga apostol. Dahil sinabi ni Jesus, bago siya umakyat sa langit, antayin niyo ang aking ipadadala sa inyo, ang aking banal na Espiritu. Yan ang magiging gabay nyo at magtuturo sa inyo kung ano ang dapat nyo gawin at sabihin. Yun ang simula ng pagbaba ng Espiritu Santo. Diba? Napuno ang buong silid ng malakas na hangin at lumabas ang mga dilang apoy sa mga ulo ng mga alagad. Kaya sila ay napuspos ng Espiritu Santo. Kaya sila ay lumabas upang magpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Hindi sila natakot sapagkat ang banal na Espiritu ang nagsasalita para sa kanila. Amen? Kaya nga sabi ng mga tao, ang nadidinig namin ay salita namin. No? Lahat ng mga nandoon ay iba't ibang wika, pero narinig nila ang kanilang wika. Kaya naunawaan nila ang mga apostol. Kaya 3,000 ang nagpabautismo noon. No? Kaya nga, sa ating panahon, no? Tayo man ay binautismuhan. Lalo na nung tayo ay bata pa, sanggol pa tayo lang tayo binautismuhan.
ang ating tinanggap ay lamig, no? Dahil bakit? Sapagkat wala pa tayong alam, no? Kaya lamig ang ating pagtanggap sa bautismo, no? Sa tubig na ibinigay sa atin nung tayo maliliit pa. Kaya meron nga nung tayo 7 taong gulang na, no? Binautista. Sinundan ito ng kumpil, sakramento ng kumpil, no? Para buhayin. Sinasampal ng ganyan, yung buka, para buhayin yung Espiritu Santo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Sa ating community, dito sa gawain natin, sa ating mga pa-seminar, pagkatapos ng seminar, pagkatapos na ipakilala si Jesus sa mga candidates, nagbabautismo si Jesus, no? Ng Espiritu Santo. Diyan, gumagana ang ating Panginoon dahil kasama natin siya hanggang sa wakas ng panahon. No? Nagbabautismo sa Espiritu Santo. Diba? Tayo ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. No? Yung nabautismuhan sa Espiritu, ang ibig sabihin, ikaw ay malaya na sa pagkaalipin sa kasalanan. Bakit? Sapagkat ang Espiritu Santo ay nasa iyo na. No? Kaya nga, tayo ay itinuturing na mga anak ng Diyos. No? Itinuturing tayong anak ng Diyos kasi tayo ay, sabi nga ng Panginoong Jesus, manalig, manampalataya, at mabautismuhan ay magkakaroon ng tanda ng kapangyarihan. Kaya, yan ang ating natanggap. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ni Jesus ng kapangyarihan. Diba? Binigyan tayo ng kapangyarihan, no? Na yung kapangyarihan makapagsalita sa iba't ibang wika, no? Ano pa? Makapagpagaling ng mga may sakit, no? At magkaroon ng wisdom, makapag-interpret, no? Tayo lang ang meron nun. Yung interpretation, no? Tayo lang sa panahon ngayon, tayo pa lang ang meron na pinagkaluaban nun. Kaya tayo mga may salita ng Diyos, meron tayong wika, meron tayong wika ng anghel. Kapag yan ay walang nag-interpret, ang sabi sa Biblia, manahimik. Pero kung merong mag-i-interpret, ayan, dito sa atin, mayroong nag-i-interpret ng mga sinasabi ng ating mga dila. Yung mga dila natin na nagsasalita sa wika ng anghel. Amen? Kaya nga, tayong lahat ay mga anak na ng Diyos. Bakit? Nabautismuhan tayo sa Espiritu Santo. Yun. Yung pala yun, kapag ikaw ay na bautismuhan sa Espiritu Santo, hindi ka na alipin ng kasalanan. At ikaw ay ituturing ka anak ng Diyos. Kaya tayo ang mga anak, may mamanahin. Hindi katulad ng alipin, walang mamanahin. Ano ang mamanahin ng anak? Ang kaharian ng langit. Kaya tayo, napakapalad natin dahil dito sa ating gawain,
mayroong bautismo sa Espiritu Santo. Di ba? Bihira yan. No? Ito nga lang ako nakaranas ng bautismo sa Espiritu Santo sa ating community. Dapat pala lahat mayroong yan. Bautismo sa Espiritu Santo upang magkaroon ng kapangyarihan. Kapag ikaw ay may kapangyarihan, ano ang sabi ng ating Panginoon? Nakasulat na ang iyong pangalan sa langit. Amen! Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! No? Kaya nga ako, mabigyan ako ng kapangyarihan sa kamay, makapagpagaling, ay humayo ako para magpagaling. Amen? No? Ang unang customer ko, una kong lumapit sa akin ay yung si kapatid na Mary. No? Kasi yung kanyang asawa ay masakit yung kamay. No? Yun ang unang naging customer ko sa yan, sa RP. No? Diba, sister? Kaya naman, nung gumaling, Amen. hindi lang kamay ang gumaling, lumiit pa pati ang tiyan. Laki ng tiyan niya. Amen. Kaya, tunay nga na ang Diyos ay kumikilos sa mga pinagkakalooban niya ng kapangyarihan. Katulad nung yung isa pang na hawakan ko doon. Dahil doon, dumami ang aking mga nagpapa-therapy sa akin. Dumami kasi nga, bawat bumalik, sila, nagbabalita. No? Kaya nga yung isang na-therapy ko, nakausli yung likod, no? Nung makita ko, sabi ko, gagaling ka, Ede. Kaya hindi siya makakilos, hindi siya makatikilid, hindi siya makaano, dahil baluktot yung kanyang likod. Yung buto sa likod niya, nakabaluktot at nangingitim. Bumalik ang aking mapuntahan, isang linggo, bumalik ako, wala na yung itim. Wala na yung hindi. Wala na yung maitim doon sa kanya. Kaya hindi na masakit. Kaya ang sabi ng kanyang manugang, sabi sa akin, hulog ka na naman. Hindi nila malaman kasi kung saan nila dadalhin yung matanda. No? Talaga kumilos ang Diyos doon. No? Napakabuti ng Diyos dahil pinagaling niya. Hindi lang naman isang beses ko pinuntahan yun. Maraming beses at yun ay naipasok ko yung buto sa likod. Dumiretso na siya. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ayan. 2013. No? Kapag pala ikaw ay pinigyan ng kapangyarihan, kailangan tuloy-tuloy ka na sa gawain. No? 2013, parati akong ma-attend ng seminar. Kaya nga nung 2013, nabigyan naman ako sa kapangyarihan sa dila. No? Yung aking dila, noong una, parang tunog ng ibon. Gumaganon. Pero ngayon, mayroon ng salita. Nagkaroon na ng salita ng anghel. Amen? Siwa, chika, laya, siwa, laya, so, liya, siwa, chika, laya, Ayan. Yan. Yung aking salita. Na salita ng anghel. Na ipinakaloob ng ating amang nasa langit. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah.
Kapag ikaw ay binigyan ng kapangyarihan sa kanila, huwag mong gagamitin sa masama. Huwag ka nang magsasalita ng masama sapagkat ang iyong dila ay hindi na sa iyo. Yan ay sa Diyos. Amen. Huwag ka nang magsasalita ng masama sapagkat ang masama ang iyong bigkas, maaari kang magkatotoo. Ay, di ba kapag sinabi mo mamatay ka na at tapos ay namatay, ay naku gusto. Di ba malaking iyak yan? No? Kaya nga tayo, yung mga may kapangyarihan sa dila, magbilang anghel. Bilang anghel, mabubuti ang sasabihin sa kapwa para kung magkatotoo, ayahay, di ba? Baka ikaw ay balatuhan pa. Amen. Sabihin mo, manalo ka sana. Amen. Palakpan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Yan. No? Kaya tayo, narito tayo sa gawain ito para gamitin natin. Huwag natin itago ang ating kapangyarihan na ipinagaloob sa atin ng ating Panginoon Kristo. Huwag natin siyang itatago katulad ng alipin na itinago yung binigay sa kanya, unan. Ano ginawa sa kanya? Aba, pinalayas siya. Itinapon siya sa dilim. At doon magagalit ang iyong ibig. Amen. Kaya kapag tayo may kapangyarihan, gamitin sapagkat tayo ay gagantimpalaan ng Diyos katulad ng mga ginamit yung pagpapalang ibinigay sa kanila, no? Mas dinagdagan pa ng Diyos. Amen? Yakpan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya tayo, mga narito sa gawain, kung ano yung ibinigay sa ating kapangyarihan, gamitin natin sa gawain ito. Yun ang gusto ng ating Panginoon, na yung gawain ito ay dito natin gamitin yung kapangyarihan ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya nga, huwag tayong tatalikod, no? Bagamat tayo ay mga anak na ng Diyos, no? At tayo magmamana ng kaharian ng langit, ngunit kapag tayo tumalikod, anong mangyayari? Hindi tayo makikilala ni Jesus kapag tayo umakyat na sa langit. Bakit? Sapagkat, anong sabi niya? Mapagawa ka ng masama. Amen? Kahit na yung mga nadoon na sinabi nila, kami ay nangaral, nagpalayas ng demonyo sa pangalan mo, no? Gumawa ng mga himala, pero hindi sila nakikilala. Bakit? Sapagkat gumawa sila ng masama. Ayaw na ayaw ng ating Panginoon na tayo tumalikod sa Kanya. Alam niyo ba yung pagtalikod? Paggawa ng masama. Kaya kapag ikaw ay gumawa ng masama, hindi ka makapapasok sa kaharian ng langit. Amen! Takpan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! 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 Kaya't nawa ang bawat isa ay laging tatandaan ang kanyang mga aral. Huwag na huwag ninyo ipagkait ang mga bagay na mabubuti, lalong-lalo na ang kapangyarihan na ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ito'y lagi ninyong ibahagi at ipalaganap sa inyong mga kapatid at kapwa
Naigit na nangangailangan ng inyong tulong dahil ang mga biyayang ito ay tunay na pahiram ng Diyos. At isa ito na ganting pagpapala sa inyong mga pagpapagal dito sa mundo ito. Walang gagawa ng mga bagay na ito maliban kung ito man ay ipagkaloob ng Diyos sa bawat buhay ninyo at pagkatiwalaan niya bilang kanyang mga tunay at tapat na lingkod at mga anak niya. Amen. Ayan. No, kapag tayo binigyan ng kapangyarihan, ano sabi? Walang makagagawa ng kapangyarihan ibinigay sa atin, kundi ang Diyos na pwedeng magbigay nun sa atin. Kaya tayo ay gumawa ng mabuti. Doon ang gusto ng ating Panginoon, kabutihan ang ating ipaliganap sa sanlibutan. Sapagkat maraming tao sa sanlibutan ang nangangailangan ng salita ng Diyos. No, di ba? Tunay nga na ang ating Panginoon ay pinahahayo tayo upang ipalaganap natin ang salita ng Diyos. Yon ang kailangan natin gawin sapagkat yon ang gusto ng ating Panginoon, na ang gusto niya kasi lahat ng tao makasama niya sa buhay na walang hanggan. Kaya hanggang ngayon, hindi pa dumarating yung pagkagunaw ng mundo sapagkat gusto ng Diyos na lahat ng tao ay makasama at itong ating yung kanyang salita ay lumaganap sa buong mundo upang marami ang makakyat sa kaharian ng langit. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang may babahagi ko lang sa inyo, mga kapatid, huwag tayong umalikot sa ating Panginoon. Manatili tayo sa Diyos upang manatili ang Diyos sa atin. At paglingkod tayo ng tapat hanggang wakas, ang naglilingkod ng tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah!